Tapos nagising po ako ng hating gabi. Nagtataka po ako, ba't wala siya sa tabi yung misis ko. Nandun siya sa katabi ng lalaki, tapos nakita ko sila gumagalaw. Yun po, yung masakit talaga sir sa akin. Hanggang ngayon sir, yung nag-aano pa rin sa akin yung utak ko, yung isip ko, yung yung ginawa nila sa akin. Tanggap ko naman po yung kung ano po yung buhay ko talaga dahil mahirap naman talaga kami. Ang hindi ko lang matanggap yung nilagay niya ako ng tae sa ulo ba. Tapos kumpare mo pa. Tapos may sinabi pa siya sa akin na yung mga anak ko daw malas daw. Hello po. Magandang hapon po. Ay, kumusta? Tay, kayo si, ang pangalan niyo po? Edgardo Rua po. Kayo po yung nag-message kay Daddy Frankie. So ako po si Daddy Frankie. Tay, kumusta po kayo? Ito po. Ayan, kumusta buhay-buhay natin? Ito po sa bahay lang po ako ngayon, sir. Tay, si Daddy Frankie po, papakilala po ako. Opo, sir. Ito po ang bahay niyo. Opo, sir. Tay, bago ang lahat, okay lang idikit ko tong mic. So ayan mga kababayan, isang mapagpalang araw sa atin lahat muli. Siya po si tatay, siya po yung nag-message sa atin. At siya po yung nagsabi, ang kanyang anak is 2 PWD. Tapos si tatay, ano nangyari sa'yo tay? Na-stroke po. Stroke ka, kaya mayroon kang Opo, nung 2012 po. Sige tay, pwede pang pumasok? Pasok po kayo. Sige po. Sige po. Tara mga kababayan, pasok po tayo. Kababayan, andito tayo ngayon sa lugar. Tay, ano nga pala ang lugar ito? Adya Tumana. Dito po. Ito, daan? Daan po. Tapos, ang bahay nyo, hindi, ibig kong sabihin tay, parang walang dingding ang bahay nyo. Wala po nga po eh. Butas doon. Tay, bago ang lahat, ayun, maupo muna ako. Medyo napagod kami tay. Babayan, hindi ko nga po alam kung saan kami pipwesto. Pasensya na po kasi tinanong ko kay tatay, itong bahay nila, parang walang dingding. Hindi ko alam kung saan ang pinto, tagusan. Kaya dito na lang pa kami pipwesto. Pasensya ka na tay, no? Opo. Ayan. Tay, kumusta naman buhay-buhay? Ito po sir, sa bahay lang po ako. Tay, ikaw yung nag-text sa comment section ng Team Daddy Frankie. Opo. Kaya kami napunta dito tay. Dahil gusto naming malaman kung totoo lahat ang mga message mo, yung tinext nyo po. Ayan. Bago ang lahat tay, ano pong complete name nyo po? Ako po si Edgardo Diloy Roa. Diloy Roa. Ilang taon na si tatay? 53 po. 53. Malusog naman. Kumusta naman? Okay naman po, nag-exercise naman po, therapy sa araw po. Paano nga ba nangyari? Paano ka naging PWD tay? Kasi po, ganito po yung nangyari po sa akin, Kuya Frankie. Nung time na po, nagtrabaho po ako. Dati po akong foreman sa construction. Meron po kaming ginawang building sa San Juan kay Pangulong Erap Estrada. Marami po kaming mga pinutol na mga puno doon. Bali 3 po kami ang yung 2 namatay na po. Tapos ako po, nadala po ako sa Mindanao po, pinagamot po ako sa albularyo. Tapos nung time na po na 2013, talagang kailangan kong bumalik dito sa Maynila po kasi yung mga bata 2 na iwan dito. Kaya po, nag-decide na po akong bumalik dito po. Pagbalik nyo dito, Yun na po, nagpa-hospital po ako. Nakita na po yung spinal cord ko. Nabali po yung spinal cord ko. bali ang spinal cord. Opo. So ano nangyari nung nabala yung spinal cord? Yun po, nagpagamot po ko sa orthopedic sa Banawi. Ang sabi po ng doktor noon, operahan po ako. Kailan po, nagkahagila po ako ng pera para sa operasyon ko. Hanggang sa na lang po, lumipas na lang po ang panahon, ibinaling ko na lang po sa mga anak ko yung papagamot ko sa sakit ko, napunta doon sa mga bata. Dahil po may mga, nung maliit pa po yung mga bata, may mga sakit na po sila, may katarata. At saka yung panganay ko, special child. Bali doon po natuon yung nung pagpagamot sa mga bata kasi mas inuna ko po sila muna bago ako po. Kasi po naano ko po ng sarili ko na nakakalakad-lakad pa naman ako. Kaya Yes, napansin ko tayo, naglalakad ka, nakadalawang saklay. Saklay po. Buti nakakapaglakad ka pa. Opo sir, noong 2023 po, dapat sana po sir, operahan na po sana ako sa Quirino Hospital. Opo. Ngayon po, na-admit po ako doon. 5 days akong na-admit po. Tapos po, nag-decide po yung mga espesyalista na nasa 2 po ako, pinapapili po ako, operahan o habang buhay na po akong breadwinner na nakahiga na lang po ako. Ngayon po, nag-decide po ako na hindi ko na lang po tinuloy yung operasyon ko. Bali, tinanggalan na lang po ako ng nana sa buto ko. Tapos tapos mayroon pong nilagay na liquid sa likod ko. Tapos pinayuan ako ng doktor na mag-therapy na lang muna. Therapy na lang. Sa bahay na lang po.
Tapos yun po, hanggang ngayon po, ito na po yung ano ko, buhay ko. So ganyan na lang buhay mo, okay naman. Wala kang Okay naman. nararamdamang masakit. Mayroon po, naramdaman po, namamanhid po yung buong katawan ko. Pero tay, matanong ko lang kasi nasabi mo sa akin yung dalawa mong anak, PWD. Opo. Ano yun? Pagkapanganak? Inborn po, Inborn. inborn po, side po sa side po sa ng asawa ko. Ilan? Lahat, bali, pangatlong asawa na ako ng asawa ko. Lahat ng anak niya may mga diferensya rin. Yung asawa mo, bali pangatlong asawa ka. Opo, pangatlong asawa na po Lahat ako. ng anak niya may diferensya din. Opo, nalaman ko na lang po nung nag-ano po ako, nalaman ko po sa mga kapatid niya na nakita ko may mga anak din, may mga diferensya at saka special child din. So pero ikaw tay, una mong asawa, yung asawa mo. Opo, ng asawa ko siya. Bali ako pangatlo sa So yung kanya. panganay mong anak, ilang taon na siya ngayon? Bali panganay ko po, ano na po, 15 years old, namatay na po. Kapatid nila po, tatlo po yung sila magkapatid. Bali tatlo yung anak niyo. Opo, tatlo po silang magkapatid. Tapos namatay po noong 2000. PWD yung panganay. Opo, panganay rin po, Tapos pangalawa, PWD. PWD. Tapos PWD rin, tapos special child, tapos ito rin PWD, pinakabunso ko. Yung pangalawa tayo, bakit siya naging PWD? Anong sakit mo? Ano po yung sa mata rin po, at saka yung pagka-special child niya. Ay yung bunso. Yung sa mata lang po, kung may katarata. Pero matanong ko tayo, nasaan yung asawa niyo ngayon? Bali po yung asawa, iniwanan kami dito sa Montalban. Bakit kayo naghiwalay? Nagloko po, sir. Sumama doon sa ninong ng anak ko. Sumama sa ninong ng anak. Opo, hindi po nakayanan yung hirap po nung ano po sa kalagayan sa sitwasyon ko po. Bakit paano kayo basta na lang kayo iniwan? Ang pagkakaalam ko, sir, nung pinagbubuntis na po yung bunso ko, sir, kasi dati po siyang nagtiterapi, tatrabaho. Sino po yung asawa niyo? Asawa ko, tapos doon po na ano, parang Yung asawa niyo nagti-therapy? Opo, Siya yung nagmamassage? nagmamassage po. Tapos? Tapos ngayon po, nililihim lang niya po sa akin nung pinagbubuntis yung bunso ko. Nagkakaroon na sila ng relasyon. Tapos hinintay lang na ipinanganak ng bata. Nung pagkatapos ng panganak po ng bata po, October 1 sa pinanganak, pagka December po, nagsama na po yun silang dalawa ng lalaki. Paano nagsimula magsama? Iniwan na lang kayo basta-basta? Opo, sir, iniwan na lang po dito. Basta-basta dito sa Burgos. Tapos, sir, masakit pa, sir. Pinagkatiwalaan ko na siya ang maghihilot sa akin. Sino Tapos, naghihilot sa'yo? Sa akin, yung lalaki po. Yung siya nagti-therapy sa'yo. Nagtiterapi po sa akin. Ang problema, sir, nalaman ko, sir, nakita ko sa dalawang mata ko, sir, na mayroon silang relasyon. At saka yung, kung ano yung ginagawa nila, sir. Sakit. Anong ginagawa? Nakapatong po yung lalaki sa babae po. Paano nakapatong ikong kamo, minamassage ka po? Hindi po, nung umaga, minamassage muna ako, tapos nakahiga na po ako. Kasi nung time po, nung 2012, hindi po ako makatayo, nakahiga lang po ako. Nakahiga ka lang? Opo, sir. Patay po yung buong katawan ko, hindi makakalos. Tapos ngayon po, hinilot-hilot po ko. Pagkatapos ng hilot po, siguro mga alas 12 ng gabi po, nagtaka po ako na wala na po sila sa tabi ko. Na ano na po sila. Ngayon, nakita ko po sila. Sabi, biyak na lang po ako. Sabi ko, kung gagawa man lang kayo, sana wag naman dito. Sana doon na lang sa sa ibang wag dito sa bahay ng Sa lugar. Sa lugar kasi masakit sa akin. Sabi ko tapos ko, sige, maghiwalay tayo. Tanggap ko naman po na maghiwalay kaming dalawa. Yun lang naman po ang ko sa kanya. Sabi ko, hindi kita guguluhin, bahala ka. Basta ibigay mo lang sa akin yung dalawang bata kasi ako nang bahala magpapa-opera sa mata nila. Naawa talaga ako. Pero nung time na nagloko yung asawa mo, hindi ka pa makakalakad noon. Na-stroke na po ako. Pero hindi, sabi mo kasi nakahiga ka lang. Opo, nakahiga lang ako Hindi dito. ka pa nakakalakad noon. Hindi pa ako makakalakad nun. Mabuti, no? Mabuti nung naghiwalay kayo tapos ngayon nakakapaglakad ka. Opo, sir, kasi nagmilagro po ang Panginoon sa akin. Opo. Talagang binigyan niya pa ako ng pagkakataon na mabuhay pa po. Dalawa nung binigyan niya ako ng kalakasan, ang inuuna ko kagad yung dalawang bata kagad, pinaoperahan ko kagad sila. Tapos nakasakle pa rin ako noon, naglakad-lakad po ako, nakakarating po ako kung saan po para mapapagamot ko lang po sila sa mata po. Saan kayo kumukuha ng kabuhayan nyo ngayon? Ngayon, sir, naawa po sa akin yung dating mayor namin dito, si Elyong Hernandez, na patay na po yun. Ngayon po, naawa po sa akin, kinuha po niya akong trabahante po sa cleaning green, nagwawalis po. Pero hindi naman po nila ako pinipilit na talagang magwawalis lang po kasi may diferensya po ako. Ang binigyan lang nila ako ng pagkakasi. Nagsasawa na po ako sa panahihingi lang po ng po nila. Sabi ko, Mayor, bigyan niyo na lang po ako ng trabaho kahit paano. May papakayan ako sa mga anak ko. Mula nung 2013 hanggang nitong 2023 po, nakatrabaho po ako huminto lang po ako nung July po. Paano yan? So, anong source of income nyo ngayon kung huminto? Sa ngayon po, wala po. Minsan maasa na lang po. Minsan may po yung tutulong po sa amin. Hindi ba kayo tinutulungan ng asawa mo sa dalawa niyang anak? Wala na pong pakialam kasi po
Nasaan siya ngayon? Nagtatago po sir kasi may kaso po sir eh. Ay, may patay tayo. Kinasuhan po siya ng ano po ng DSWD po kasi po mayroong mga hindi siya magandang sinasabi Sa bata. sa akin tsaka sa mga bata tsaka yung sa DSWD kaya po Pero thanks God, no? After ng panluloko sa'yo, nagkaroon ng himala, nakalakad ka. opo sir. Siguro talagang ginawa ni God yun para magabayan mo yung dalawa mong anak. Opo sir. Tay, sabi mo sa akin, una, minamassage ka ng kumpare mo. Opo. Yung masayista na yun, ninong ng iyong anak. Ninong po ng anak ko na si Charles Adrian po. Tapos, nakatulog ka pag Natulog na po kami na nagising po ako ng hating gabi. Nagtataka po ako ba't wala siya sa tabi yung misis ko. Nandun siya sa katabi ng lalaki tapos nakita ko sila gumagalaw. Masakit po sir, miyak ako. Tapos sabi ko, Panginoon, bakit nangyari sa akin to ng ganito? Yung ano ba, yung nangyari sa buhay ko na stroke pa ako. Nagluko pa yung asawa ko, may hapos mga ano pa, mga bulag pa yung mga anak ko. Sabi ko bakit parang ano ba, sabi ko bakit dito pa. Napasigaw ako. Nung sumigaw na ako, tumayo yung ate ko. Sabi ng ate, ano nangyari sa'yo dyan? Sabi ko, paalisin mo sila kasi mayroong ginawang hindi maganda. Yun po, yung masakit talaga sir sa akin. Hanggang ngayon sir, yung nag-aano pa rin sa akin yung ano, utak ko, yung isip ko, yung ano yung ginawa nila sa akin. Yun po talaga ang hanggang ngayon po hindi po nawawala sa isip ko yung trauma po sa ginawa sa akin ng asawa ko, yung pag-ano po niya sa akin. Tanggap ko naman po yung kung ano po yung buhay na buhay ko talaga dahil mahirap naman talaga kami. Pero ang hindi ko lang matanggap yung nilagyan niya ako ng tae sa ulo ba, yung nagloko siya. Tapos ang pinakamasakit doon pa mismo sa bahay ninyo. Opo sir, Tapos kumpare mo pa. Tapos may sinabi pa siya sa akin na yung mga anak ko daw malas daw. Kasi daw may mga diferensya, mga bulag. Sino nagsabi, yung asawa niyo? Bakit niya sinabi yun? Anak niyo yun. Hindi ko nga alam sir kung sa sobrang galit siguro niya rin sa akin sir kasi naano ko sa kanya, sabi ko kung ayaw mo alagaan yung mga anak ko, ako ang mag-alaga, sabi ko sa kanya. Titiisin ko yan dahil yan ang binigay sa akin ng Panginoon. Opo. Napaka parang kahit ako hindi ko lubos maisip bakit nagawa ng asawa mo yun at saka kumpare mo pa, no? Opo. Pero tay, ano man ang dinadaanan mo, pag-pray lang natin sila. Opo sir. Lagi natin tatandaan, mas pinagpapala panigad yung taong naapi at inaapi. Ito paano na opo sir. Okay. So tay, pwede bang kasi sabi mo PWD yung mga pwede bang makita sila? Opo sir, Pwede ayan sir. tawagin sila? Ayan po. Ay, nakakali dito kayo. Ayan po, yan po yung si Charles. Nabangga nila. Dito ka dito. Ayan po, yan. Papuin mo. Ayun o. Ilang taon na si ate? Ate ba yan? Hindi, lalaki. Lalaki. Si Charles po, siya po si Charles Adrian. Charles Adrian. Roa. Ano po siya, 13 years old na po siya, sir. Hello? Kagagaling lang po namin sa hospital sa Rodriguez kasi, sir, namaga yung tainga niya dito. Kaya lagi niyang ginaganyan, sir. Yan mo. Pero nakakita naman. Opo, yung sa salamin po. Salamin. Kailangan na nga po, sir, palitan ng mga salamin, sir. Kapal ng salamin. Opo. Puro tali na yung salamin niya, no? Ano, sir? Nagsasalita naman. Opo, nagsasalita pero hindi siya nagsusulat. Ay, hindi nakakapagsulat. Nag-aaral po siya, sir, sa speed. Sa speed. Hyper po siya. Hyper. Ano siya. May pasok bukas pa? Okay. Patay na sito. Ito yung bunso ko, yung nag-aaral po, grade 5. Grade 5. Kumusta ka na, kuya? Okay lang. Del, kumain ka ng tae. Diba? Kumusta? Okay Kumain ka ng lang? putik. Siya, kuya mo. Opo. Nag-aaral ka. Opo. Mabuti naman, no? So, ang problema sa kanya, mata lang. Mata lang sa kanya. Mag-aral kang mabuti, anak, ha? Ano yung pangalan mo? Edel po. Idel. Laban lang, no? Yung isang mata nakita pa. Ito po, nakakakita po. Ito hindi. Ito, pwede, operahan daw, sabi po ng doktor. May pag-asa pa raw, operahan. May pag-asa. Kaya lang po naabutan kasi ng pandemic. So, ilapit ninyo sa government. Opo, sa malasakit po. Del, kumain ka ng putik. Ganon talaga siya nagsasalita. Salita po. Kumakain ng putik. Sabi ko na.
bibitaw ko. Ano pangalan niya ulit? Si Charles. Charles? Charles, okay ka lang? Namaga yung tenga ko. Yan po yung ano niya. May gamot. Opo. Buti tayo, no? Lakas ng loob mo. Gaano kahirap tayo? Yung pinagdadaanan mo ngayon na ikaw, stroke, tapos yung dalawa mong anak ganito. Masakit Hihi po. ako pa. Minsan pag nilakasan ko na yung loob, sir. Tinitibayan ko po. Pag nakaharap ko mga tao, tumatawa lang ako. Pero nag-iisa na lang po ako, sa bahay na lang po ako, umiiyak po ako kasi paano na lang kaya kung matuluyan na ako, sino kaya mag-alaga sa kanila? Yun ang ano po sa akin. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, lakasan, bigyan mo ako ng lakas. Huwag mo na sana akong kunin dahil mga maliliit pa yung mga bata. Oo, paano na sila? Sino mag-aalaga sa kanila? Yung nga rin problema ko, sir, kung pag ako kinuha ng Panginoon, sir, hindi ko alam kung ano sila, sir. Kaya nga, sir, salamat nga kung malaki-laki ba sila na ano nga, sir, bautusan ko na to, sir, kasi hindi na ako pwede mag-igib ng tubig. Siya na nag-iigib ng tubig. Kaya po, sir, ang trabaho niya to, sir, nakahiga lang po, sir. Kita niyo naman yung higaan namin, sir, nakatali yung kulambo, hindi na po natatanggal kasi para sa kanya po, sir. Pa, iiyak ako pa. Huwag mamaya na. Kaya mahirap din siyang ano, kasi pag dinala ko sa school, ganoon din siya. Sinusundo nyo rin siya. Hinahatid ko sa noon. Hinahatid sundo. Ngayon po, sir, natigil na siya kasi wala na maghahatid. Kasi wala na po kung ano, sir, wala na po kung lakas na ano sa kanya kasi malayo po sa San Jose. Sabi ko, sana kung mabigyan pa ako ng lakas ng Panginoon itong sunod na taon, papa-enroll ko naman sa ulit. Ano po. Okay, itong pag-asa natin, no? Opo, sir. Sana matapos ka ng pag-aaral, no? Lagi kang magdarasal sa Panginoon, ha? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Opo, lagi po ako nagdadasal po. Opo, lahat ng pagsubok, bigay ni God, hindi niya ibibigayan hanggat hindi natin kaya. Hindi ko po sinusurrender. May dahilan at may purpose si God sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin. Ng bagay tayo, lahat ng paghihirap natin, may paraan si God. Gagawa at gagawa ng paraan. Yung darating yung point na walang-wala ka na, akala mo walang-wala na. Pero once na tumawag ka kay God, hindi mo mamalayan, may darating. May sugo ang Panginoon para darating sa iyo. Kaya wag na wag tayong give up. Habang may buhay, may pag-asa. Opo, Tay? opo, Kuya Frankie. Mm. Lagang naniniwala talaga ako sa Panginoon po na ano po talaga sa amin ng Panginoon na lagang hindi kami pabayaan po dahil alam naman po ng Panginoon na yung dinadaan kong pagsubok at sa paglaki na nila po ngayon, kailangan ito lang po ang buhay namin. Pray lang po talaga. Yun. Kung ano man ang ginawa sa iyo ng asawa mo at ng kumpare mo, ipag-pray mo na lang. Si God na lang po ang bahala sa kanila. Opo. Ang importante, magkasama kayong mag-aama. No? Pag-pray lang natin. Opo. So Tay, maraming salamat, no? At nakarating kami dito. Opo. At Tay, itong video na ito, i-upload namin. Okay lang ba? Okay lang po. Okay lang. So, para makita ng ating mga kababayan, baka sakali may maawa, tumulong sa inyo. Ano? Marami tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban. Pero sa ngayon, Tay, may ibibigay na tulong si Daddy Frankie. Pagpasensyahan mo na lang muna ito. So, hopefully, gabayan sana tayo ng Panginoon na makabalik kami dito dahil hindi namin alam kung ano yung sitwasyon darat na namin. So sa ngayon, pagpasensyahan nyo po muna ito, ano? Opo. 1, 2, 3, 4, 5,000 po. Salamat po, sir. Malaking tulong po sa amin to sa pag-aaral tapos yung ang ano po sa budget sa bata po sa dalawa. Saka sa maintenance kong gamot po, mayroon po akong bibili na maintenance sa stroke ko. Salamat po, malaking tulong po to. Daddy Laban Frankie. lang tayo. Huwag Opo. kang mawawala ng pag-asa. Opo. Alam ko strong ang tatay. Tayong mga tatay, kahit umiiyak na tayo, pero alam ko strong yung mga